So, okay naman yung flight. And 8-hour travel siya. Medyo nahilil ako ng konti nung pababa na kami kasi ikot ng ikot yung plane. How many minutes? 6 minutes. 6. Hello guys, dito kami sa airport at hindi pa kami nakalabas. And then sobrang gutom namin, pagod sa biyahe at dumiretso muna kami dito sa may NG Dumplings para kumain. At sa loob ng airport din. And yung first meal namin is nagkakalaga ng 156 Hong Kong dollars. So ang in-order namin is chicken and dumpling with mixed vegetables. Tingnan natin kung ano naman. Made of leeks, vegetables, and may konting meat siya sa loob. Try naman natin yung braised pork. Lambot. Lambot niya. Ayan. May kanin. Tapos bumili pa kami ng isang iced tea. Ito yung nagkakalaga naman ng $20. Yan itong cut ng pork belly. Grabe ang kapal niya, no? Sa iba, pag niluto mo itong pork belly, makunat. Pero ito, pag kinagatin nyo, malambot. So sa halagang 90 dirhams, bumili kami ng aming octopus cart. And that's good for 2 person na yon. And then meron siyang preload na 50 dirhams or 50 Hong Kong dollars. Kung gusto nyo makakuha ng promotion, gamitin nyo yung aking promotion code na Kevin Zablan sa inyong Klook app. Yung octopus card na yun, kailangan nyo rin dito pag nasa Hong Kong kayo. And as a tourist, pwede naman nyo ma-refund yung excess na recharge or yung load doon sa octopus card ninyo. Para din siyang null card sa Dubai. Dito ang tawag nila, octopus card. So, nag-book na rin kami ng hotel namin sa halagang 1,300 dirhams. May kasamang 2 activities na yon. So ayun, nakalabas na kami ng airport at dumiretso kami sa may A40 na bus dahil nag-book kami ng aming hotel sa Regala Sky City. And itong bus na sinakyan namin is kasama na rin to sa offers ng hotel, free shuttle bus na malapit lang dito sa Hong Kong Airport. And sundan nyo lang yun sa loob ng airport. And then punta kayo sa section A, number 40 na bus at hintayin nyo lang. Pero parang every 30 minutes yata itong bus na ito na dumarating. So, andito na kami sa hotel. Ayan. Queen size bed with the window. Ayan, may monitor pa. Hello. Ayan, ganito kalaking room for 4 days and 3 nights. Sa halagang 1,300. And may kasama pa siyang mga tours. Tapos meron pa siyang closet, liguan, and another toilet. Ayan. So, ito yung view naman sa aming bintana. Garden view, meron silang pool and mga shops. Hello guys, so yun na nga. Kagalaw namin sa hotel para ibaba yung mga gamit namin. And upon checking in sa hotel, may required silang 3% na accommodation tax. So nagbayad na kami ng upfront na 63 Hong Kong dollars. And ang pinambayad ko is Maya application or yung Maya card. And pagbaba namin ng hotel, sa hotel mismo namin sa Regala, is meron free shuttle bus papunta dito sa Tung Chung. At ngayon, on the way kami para sumakay ng cable car, yung Hongqing 360. 360 ba tawag doon?
Milo. $8. 2 pieces, $14. 8. So, bumili lang kami ng drinks na nagkakahalaga ng 10 Hong Kong dollars for 2 person. Ayan. Ayan, natawin na kami sa 360 cable. Ayan, diretso lang daw dito. Ayun, medyo makulimlim, mahangin at presko. Ito yung cable car nito. Oo, diretso kami dyan. Sunday ngayon, medyo maraming tao. Halos day off ng mga tao siguro. Mga turista din. Magtatrabaho. So, andito na kami sa pilahan. Sakto, walang tao, walang pila. So, mabilis ang nito. Pila sa queue. Hello， 呢度幫我掃下二維碼，冰沙俾你幫我後備咗我公司啊。Dito na kami sa Ngong-Ping 360 cable at galing na kami dun sa City Gate Mall. Ayan, kung nakakita nyo sa likod namin, dito kami sa cable 360. And mas mataas siya dun sa sinakyan namin noong una sa Georgia, no? Tapos wala rin AC dito sa cabin na to. Yung hangin nagagaling dito sa loob, sa ilalim. So, dito na kami sa fourth tower. And then, apat na train tower. Nakalagpas na tayo. Tapos, ayun, wala na kami nakikita talaga. Nakikita nyo sa screen na yan. Totally fog na. Ilang minuto na lang, baka lumabas ng mga dragons ni Daenerys. Tapos, windy rin siya. Yung hangin nagagaling dito sa loob ng screen, sa may bench seat. Ayan, kung nakikita nyo, dito sa baba. Ito na yung parang second time namin na versus galing sa Georgia, cable car. Then second time dito naman sa Hong Kong. Pero mas mataas. Mas mataas nga na to. Hindi katulad sa Georgia. Parang ano siya, one way na straight. Tapos ito naman sa Hong Kong, meron siyang paliko-likot. Yan, paakyat ng paakyat. Malamig, no? Malamig, masarap yung hangin. Fresh na fresh. Pangalan na to, pangalan na. 6 tower. Grabe taas. Mauga. Maririnig naman yung lakas ng hangin dun sa audio. Then guys, hindi ko lang kung nakikita nyo yung nakikita namin today. Pero, ayan, sinishare ko sa inyo na gaano kakapal yung kapal ng fog. As in zero visibility, then ang lakas din ng hangin, then medyo mabasa-basa din sa labas. We come to Ngong-Ping Village. Ayan. So yun guys, after 20 minutes ba yun or 30 minutes of riding ng 360 cable, grabe yung uwian. Saan tayo pupunta? Pagbaba namin dito sa last stop, humid pa rin. Zero visibility, ayan guys. So, nakikita. So, dito kami sa parang souvenir shop. So, kung pagbaba nyo dito guys, at gusto nyo mamili ng mga souvenir, ng mga anik-anik, ayan, mga sombrero, magnet, ayan, glasses. Chocolate. So, dito na kami guys sa Ngong-Ping 360. Finding Buddha. Hinahanapin namin si Buddha naman. Yung akitin mo yung napakataas na staircase. And, ay, ito yung ano mo. Ito yung... Oo. Ayun o. Ang tawag dyan? Egg waffle. Kakain na ba tayo? Mamaya na.
ba natin yung Buddha? May Subway din pala dito guys. So, maraming restaurant dito pagbaba ninyo. So hindi kayo magugutom. And marami rin turista dahil nga Sunday ngayon. Puntahan to ng mga turista at mga expat. Yo! Ano to? Kain. Legit? Free. Kala ko legit na pagkain. So yun guys, kung nandito kayo at mas maga kayo makapunta. Kasi ang cable car is available lang up to 6:30 tuwing Saturday, Sunday and public holiday. And Sunday ngayon, and yung niya, cable car is up to 6:30 lang. So normal weekdays is nasa 6 o'clock lang. Time check. So time check, 4 PM na dito. Ilang oras na lang ang natitira sa amin para umikot at bumalik gamit ang cable car. Ayan guys, papunta na tayo sa Chinese Dynasty. Okay siya, goods, hindi mainit, maliwalas at presko. Yung nga lang, wala talaga tayong makakita. Ano sabi mo kanina? Parang may zombie na. So yun na nga guys, nandito na kami malapit sa papakyat ng Buddha. May mga zombie. Oo, mga zombie na nag-aalakad mamaya dyan sa likod. Ayan kumakagat ng leg yan eh. So akit na tayo sa Buddha, sa staircase. Hindi ko alam kung ilang steps to eh, pero sabi daw nila napakataas daw nito. 74 steps na tayo guys. Saan kasi nagayari? One of a lifetime experience. 24. 10. 46. 8. May lang ako. Sabi kasi, 100 lang to eh. Bakit 138 na to? Wala bang sliding? Grabe taas. Papauwi. So yun guys, nasa 170 step na kami. Pagod pero kaya pa rin. And from here, sa 178 step, naninag na namin si Buddha. $150 steps. Steps. Pahinga mo na? Hihingal ako. Lumaking nga. Guys, pagkakit nyo, after 250 steps, makikita ito mga Buddha na nakapaikot. Facing dun sa malaking Buddha. Kapagod. Ayan guys, pababa na kami. Katapos namin umikot at masyal-masyal sa taas. Magoro. Grabe basang-basa. Parang naligo, nagilamot. Upa! Testing lang yun. Pag ikaw nakaroon. Napagalitan mo ako sa harapan ng camera. Hello guys, pauwi na kami. At time check, 5:25 na dito. And bago kami sumakay ng cable car ulit. Subukan lang namin yung lagi namin napapanood sa YouTube, sa social media, yung egg waffle, no? Egg waffle. Halika, tikman natin. Egg waffle. Masarap daw masarap. Magkano ba yan? 45. Yung cheese with floss, 45 lahat pala to. Eggets. Tapos may silang classic, 30. Ayan. Floss eggets, 45 din. Meron pa silang ibang snacks dito. Ayan, nagkakalaga ng 25 to 30 up to $50 Hong Kong dollars. Then sa noodles and rice, ayan yung prices nila. Plus yung specialty drinks and smoothies. Kumain na kami dito sa isa sa mga restaurant dito sa malapit sa 360 Cable. And nag-order kami na egg waffles. Nag-order siya na ano tawag yan? Double chocolate egg waffle. Anong lasa? Parang siyang toasted, pancake. Kaya meron siyang chocolate sa loob. Parang siyang toasted pancake lang. Hindi siya malambot. Doon malambot siya sa loob, sa labas. Medyo crunchy, no? Dry. Kaya dapat kainin siya ng ano. So, itong order namin, double chocolate egg waffle. Nagkakalagan siya ng $45 Hong Kong dollars. Ano yan? Ulong tea. Ulong milk tea. With grass jelly. Oo. Ito, tiger brown sugar. Check mo milk tea. muna.
So dumating yung mga orders namin. Ito yung floss with egg yolk, 45 Hong Kong dollars din. May bomba din siya. Kami? Tingnan mo ito siya. And dito, yung straw nila, gawa sa paper, art paper. Kasi naalis na yung plastic. Okay lang, normal. Kasang siya Ito matamis. No? Brown sugar no? So ito, try naman natin yung floss with egg yolk. Meron siyang floss sa loob, naglagay sila. Ayan, nasa loob. And hindi siya ganun kalambot. Matigas siya sa labas, pero sa loob mismo ng egg waffle, malambot siya. Toasted kasi. No, toasted siya sa labas. Ayun. Nasa gitna pala yung Chocolate. Baka na yung ganun sa gitna, no? Ayun na guys, nakapag-refresh na kami. Nag-milk tea, nag-egg waffle, napagpahinga. Napag-recharge na kami ng aming katawan sa paglalakad. And ang total na kinain namin ay umabot ng 170 Hong Kong dollars. And pinambayad ko dyan is Maya card. Yung kung meron kayo Maya card o Gcash card, pwede yan dito. So time check tayo mga guys. Alas 6 na ng gabi dito sa Hong Kong. And walang pila dahil ang closing time ng Wangping 360 cable is nasa 6:30 ng gabi. At ayun na guys, nakababa na kami galing sa cable car at nakabalik na kami dito sa Tung Chung Station para mamili ng aming almusal para bukas. Punta namin yung isa dito na bakery na famous daw sa mga napapanood namin sa videos. Anong tawag din ba? Bake house. Bake house. And then papasyalan namin yung aming kaibigan. Hinihintay niya kami. Kasi ititreat daw niya kami ng pagkain. Alam niya kasi laging datam ang friendship niya. Order ka na. So, andito namin sa Tung Chung Station at papunta namin doon sa kaibigan ni Heidi. And yep, bumili na rin kami sa bake house ng egg tarts for 6 pieces. Nasa 65 Hong Kong dollars. Baon or almusal namin para bukas. Dito namin sa platform area sa may Tung Chung Station. At napakahaba compare sa Dubai. Ganda sa dulo yan. Haba ng tren nila dito, grabe. Balo ka na pag-vlogger. Bigala. So hello guys, andito na tayo sa Ginza after couple of minutes and travel time check 8:05 na ng gabi. And nagkita na mag-best friend. So yun na guys, nandito tayo sa Pepper Lunch. At dito kami kumain ng dinner. So hello guys, first bite tayo. Jump Hamburg steak with omo rice and curry. Malambot siya. And then yung meat, lasang-lasa mo yung beef na parang hindi siya tinipid na may halong harina. Tapos meron siya mga spices katulad ng pepper and onion and garlic, yung mga basic ingredients. And then yung meat niya hindi rin matigas. Pagdating naman sa omo rice,
Yung itlog niya, napaka-tender and silky smooth and masarap siya. And sa curry, hindi naman din siya ganun ka-spicy. Naglalaban yung anghang at saka yung sweetness at saka yung saltiness ng curry sa beef at saka sa egg. Ayan! Saligan ng araw. Like Sabi ko nga sa kanya. Sa kanya na lahat. Hindi, sa akin lang. So guys, unabi naman tayo sa 7-Eleven. Isa dito sa shop sa may metro, sa may King Shuwai. And Doritos, 2 for $10. And $14 naman sa avocado sweet. So ayun na nga, pagkatapos namin na magkwentuhan, magkulitan at saka mag-dinner, inatid naman kami ng kaibigan namin, si She at saka si Mr. Hassan. Thank you po sa inyo sa pag-book ng Karim, Tesla Karim. Uber? Walang ka rin. Wala ba Karim? Uber pala, Uber. Thank you sa pa-experience sa inyo and sa warm welcome and generosity. Balo ka pag-vlogger. Tapos binaba nila kami dito sa mismong metro station din. At nagbayad lang kami ng $50 Hong Kong dollars para sa Octopus card namin. Kasi bukas pupunta kami ng Disneyland. So yun na guys, karating lang namin dito sa hotel and time check tayo. It's already 12:35 na ng umaga. At ayun, sobrang pagod. And from Tunchong Metro Station, pagbaba namin, doon na lang kami nakitang bus or free shuttle pabalik ng hotel namin. Ginawa namin, nag-taxi na lang kami, super late na. So from Tunchong Metro Station papunta dito sa hotel namin, inabot kami ng 62 Hong Kong dollars. So luckily, dito sa Regala Hotel, meron silang free water bottle. Itong bottle na to, pwede nyo punuin and then i-refill nyo lang na refill. Kasi kung bibili pa kayo sa labas, nagkakalaga yung mineral water nila dito, yung mga 500 ml, nasa $8 na. 8 Hong Kong dollars. Ito, 1 liter or 1.5. Nakakalaga to siguro ng mga 12 Hong Kong dollars. So, ayan na guys. Nag-refill na lang kami ng aming drinking bottle for tomorrow. Libre naman to sa hotel. Kung dadalhin nyo itong bottle nito, nakakalaga to na 80 Hong Kong dollars. Kaya, yung dadalhin to kung ayaw nyo magbayad ng extra.